isa pa yun sa in-overthink namin. I would say hindi siya super worth it. So that's the main reason kung bakit kami nag-fly from Manila to Cebu, just to apply for the Japan visa. We're now in Cebu. Hey guys, so kakatapos lang namin sa VFS Cebu. So that's the main reason kung bakit kami nag-fly from Manila to Cebu, just to apply for the Japan visa. So ayun na nga, so ang sabi sa amin kanina, if today ka nag-process ng application mo, same day isi-send ni VFS going to Japan Embassy. And sa case namin, since tiga Manila kami, Japan Embassy going to VFS Manila. Hindi na siya dadaan ng VFS Cebu. Nag-opt kami for career service. So from VFS Manila, straight na siya to LBC and then LBC to my Manila address. Ang in-avail namin is yung premium lounge. Hindi pwede mag-take ng photos, hindi pwede mag-take ng videos. So, doon sa premium lounge, meron kayong sariling consultant na mag-check ng information. I-check yung documents na if may nakalimutan pirmahan or not. Sa case namin kasi, kinailangan talaga namin mag-premium lounge kasi kailangan na talaga namin maghanap ng slot. Kaya din kami umabot ng Cebu. So, wag niyo kaming kaya. I would say hindi siya super worth it. Pero ang maganda sa kanila is if, let's say, may hindi ka na-print, pwede mong ipa-print sa kanila. So, yun yung ginawa ko. Hindi ko kasi na-print yung bank cert ko kasi may hindi nag-print ng bank cert ko. So, hindi siya nakita. So, hindi siya na-print. So, imbes na maghanap pa kami ng shop here in Cebu, dun na nagpa-print. Kasi part naman talaga yun ng premium package. I think we paid around 2,200 plus VFS fee for the premium lounge. And then, marami siyang services na included. I will add it here. So, ayun. Pero if hindi kayo nagre-rush, I would say just opt for the regular slots. Part ng premium lounge pala is nagbigay sila ng coffee, snacks, bottled water, and soda. Yung, alam mo natawa ko dun sa soda, di ba lang kayo pinapili? May iba pa eh. Alam niyo, I think re-reco ko talaga is to secure the visa first before you secure your flight. Kasi super hirap na kumuha ng slot sa VFS. Although hindi siya super ideal situation for everyone. But the safest talaga is visa first before the flight. So, sa case kasi namin, inuna namin yung flight before the visa. So, nag-start kami maghanap ng VFS bookings November. Pero wala talagang slots sa Manila at all. Like, ginagawa namin yung sabi, refresh daw ng every hour, may certain hour if you're part of Japan for Dummies na Facebook page. Meron daw yung like slot na parang 12 to 2 or tayo madaling araw. Pero sa case namin, wala talaga kaming nakita. So, November, naghahanap na kami. December, wala pa din. Ang flight namin is March. So, wala pa din. So, January, nag-decide na kami na mag-book ng tickets going to Cebu. Kasi, nung May, nag-open na slot in VFS, it's in Cebu na. So, we opted to fly here in Cebu. And then, ang available na nga lang is yung premium lounge. Super dami namin in-overthink kasi it's our first visa application, which I think is normal naman. And sa case namin, naka-help naman siya kasi hindi naman nakamit na balik. So, everything is complete, everything is signed for. May isa pa pala kaming in-overthink. Sa passport page, di ba meron dun sa mga taas. Basta yung may texture. In-overthink namin kasi akala namin meron siyang mold or either tatapunan siya kasi nag-fade yung color niya. Normal lang pala yun. Lalo na if yung mga passport is matagal na. So, isa pa yun sa in-overthink namin. Kaming copies din ng mga yung request for multiple entry, yung application form, ang daming print na copies no, na backup just in case hindi pwede to, pati yung itinerary, pati yung dates sa taas ng itinerary. Sobrang crazy. Ito pa pala yung isang bagay na in-overthink namin. Yung suot sa VFS. In-overthink natin yung isang suot sa VFS, di ba? Pero as long as presentable ka naman, hindi naman yung parang nakamaong shorts, na parang magmamall ka lang.
Hindi pwedeng super sure. Ayan. Let's see kung umabot. And doon na pwede. Sige, thank you. Guys, if you're ever in Cebu, you should check out Kubo. It's our second night here. Sobrang mura. Drinks namin last night was amaretto sour and sobrang sarap. This one is cosmopolitan. Masarap din. And isa pa is yung baked scallops. Nakailang baked scallops tayo kagabi? Dalawa? Last night din, nakadalawang order kami ng baked scallops kasi sobrang sarap niya. Eto. Yung isa pang binabalikan namin tonight. Yung isa pang binalikan namin tonight kasi last night yung nasa market, yung night market na puro food, nakakita kami nung Bagoong City. So, Mangga Sikamas Bagoong. And sobrang sarap ng bagoong nila. Pero, today, it's Monday, wala pala, closed yung night market. Then, nag-search kami, meron sa Ayala Central Block. Nung kami bumili nito. Sobrang sarap. Nung before na pumunta ako ng Cebu, ang na-try ko is Rico's Lechon, which meron naman sa Manila. So, nung nag-ask kami ng mga locals, ito yung una na nireco nila. And nung nag-search ako sa TikTok, hindi ko sure if tama, pero kakabukas lang yata niya last year. Kakabukas lang yata niya. Yung lechon nila, for 1/4 kilo, which is good for 2 persons na daw, is 449. And 1/2 kilo, 769. 3/4 kilo, 1,049. And 1 kilo, 1,399. Nag-order din kami ng sinigang shrimp para merong pampatanggal umay. And ang bestseller nila dito daw sa drinks ay classic mango. Guys, ganito kalaki yung mango shake. Sinigang and lechon. Balat. Nakatanggal nung oil. Sarap. Buti na lang na-chika natin si ate kagabi.
Located at your boarding pass. Thank you. Sa saang page ba yun? Page 13 na ako. Si saang page? Okay, parehas kami approve ng friend ko. Kinakabahan kami kasi 1 week na lang din flight na namin. And then, oh my God. Thank you, Lord. Not feeling well ako, pero parang medyo umokay din yung pakiramdam ko. Nakakatakot, nag-aaway sila. What an experience! Ticket includes like any food and any drink. Okay.